Magkakaroon tayo guys no ng update about dito kay Maya Advance Loan kung saan guys no tumaas na naman yung credit limit ko sa kanya. Sobrang nakakatuwa lang guys no kasi every month tumataas yung credit limit ko sa kanya. And this month guys no mas malaki yung credit limit na inoffer sa akin kumpara guys no nung mga nakaraang buwan. And bibigyan ko kayo guys no ng tip para tumaas yung ating credit limit or yung offer natin dito kay Maya Advance Loan. But then hindi ako guys hindi ako 100% sure na effective ba yung ganitong way para magpataas ng credit limit or yung offer. Kasi guys no simula nung ginawa ko ito compared dun sa ginagawa kong pag-apply last month. Last month kasi guys no for 1k lang yung tinataas ng credit limit ko. But then nung ginawa ko guys ito no tumaas ng mas malaki pa yung offer sa akin itong si Maya Advance Loan. Uulitin ko lang guys hindi ako 100% sure na effective yung ganitong way. Ito based lang naman on my personal experience sa 4 na buwan na ginagamit ko nga itong Maya Advance Loan ni Maya Business. Anyway, legit guys na utangan platform yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hi guys, it's Zil Mariano and welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko about sa OLA. So ayun nga guys, no, mag-update na naman tayo about ito kay Maya Advance Loan na kung saan tumaas na naman guys yung credit limit ko and mas malaki guys yung inoffer sa akin na credit limit compared guys no sa mga nakaraang buwan. Sa mga hindi nakakaalam guys legit po itong si Maya Advance Loan kasi makikita natin siya guys sa application mismo ni Maya Business na kung saan guys pwede siyang ma-download via Google Play Store. Ayun guys yung kanyang hitsura. And yan guys is pagmamay-ari. Itong si Maya Business guys is pagmamay-ari ni Maya Philippines Incorporation. Anyway, magkaiba guys itong si Maya at Maya Business pero iisa lang guys no yung pangalan ng kanilang company. Baka merong magtanong sa inyo guys na paano nga ba ako nagkaroon ng offer dito kay Maya Business kahit marami akong mga OLA na fast due. Actually, ilang beses ko na siyang i-share guys no sa mga naunang vlog ko about dito kay Maya Advance Loan. Pero dito guys sa panibagong topic natin ngayon, i-share ko pa rin siya sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea na kung saan guys no pwede pa rin pala tayong ma-offeran sa mga ganitong klase ng mga legit na utangan platform. Mga October last year yata yun guys no, nagkaroon ako ng account dito kay Maya Business. Hindi ko alam kung October or September yun. Basta mga ganong month. Then nagkaroon ako ng account sa kanya guys no at ginagamit ko si Maya Business for convert. Like nagko-convert ako guys no ng pay later into cash. Tapos sobrang lalaki guys ng mga amount na kino-convert. Like umabot pa guys no ng mga 40k, mga ganyan. Wow. Until ayun, tuloy-tuloy yun guys hanggang December. Then mga December guys no nagulat ako, nag-text si Maya agent ni Maya Business na meron daw akong loan na pwedeng may offer sila sa akin na loan. So, tinry ko guys no that time na i-offer yung application ni Maya Business. Tapos may makikita kang loan doon. Tapos, click ko yung loan guys no at ayun, nakapag-apply ako sa kanya guys no at nagkaroon ako ng offer sa kanya na 1,000. And by that time guys no, sobrang tuwang-tuwa ako kasi imagine mo ang dami kong mga fast due na OLA pero nagkaroon pa rin ako ng offer sa mga ganitong klase ng mga legit na utangan platform. So yun guys no, yung kwento kung paano ako nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance Loan ni Maya Business. Sa mga hindi qualified guys, ito pala yung criteria niya para ma-qualified tayo sa Maya Advance Loan ni Maya Business. Dito guys sabi niya maayos na credit standing with Maya Business, magkaroon ng monthly commissions na hindi bababa sa 2,000 at isang account holder ng Maya Business for at least 90 days. So yun guys no, yung mga criteria niya para ma-qualified tayo. But anyway, back to our main topic guys. Magkano na nga ba yung itinaas ng credit limit ko dito kay Maya Advance Loan? So ito nga guys no, last Thursday naka-receive ako ng text mula kay Maya agent ni Maya Business. At ang sabi niya dito guys, sabi niya, good news ka negosyo, pinataas ng iyong loanable amount sa Maya Advance. Siguradong malaking tulong ito sa paglago ng inyong negosyo. Top loan sa iyong Maya Business app to avail now. Maya Advance is a product of Maya Bank. So ayun nga guys no, actually meron pa akong 4 days before yung due date ko sa kanya. But then, hindi ko pa siya guys binayaran. Kasi pag once guys na binayaran ko siya, although makaka-reloan pa din ako guys no, at tataas pa din yung credit limit ko. Pero talagang tinawin ko talaga siya guys no, sa mismong due date ko sa kanya which is kahapon, 30.
So dito guys, binayaran ko yung 3,000 na current loan ko dito kay Maya Business kahapon. At ito nga guys, no, sobrang tagal ma-process yung payment ko. Like umabot talaga siya guys ng almost 2 hours. Unlike sa ibang mga loan apps kagaya ni Bilis na pagkabayad mo, magre-reflect na agad yung payment mo. Dito kay Maya Business guys, no, ang tagal niyang ma-process. Like nakalagay dito guys, no, sabi niya lang is transaction is being processed. At ganyan lang siya guys, no, ng almost 2 hours. So pagka after 2 hours guys, no, okay na siya, nag-reflect na yung amount ko or yung payment ko sa kanilang applications. At ito guys, no, nakalagay is apply again. So clinic ko guys, no, apply again para ma-check ko guys kung magkano na yung offer sa akin ni Maya Advance Loan. Ini-expect ko guys, no, na 1,000 na naman yung idadagdag dun sa offer sa akin ni Maya Advance Loan. Kasi yun na talaga yung every month ko talaga sa kanya guys, is puro 1,000 lang. So hindi na ako nag-expect guys, no, na tataas yung offer sa akin. And dito nga guys, no, pagka-click ko ng apply again, dito may privacy notice na kailangan nating basahin at intindihin bago tayo guys mag-proceed. Then after na magpunta tayo dito sa kanyang Maya Advance, which is nakalagay dito guys, no, sabi niya loan term niya daw is 90 days. So pwede guys, no, ng 3 months to pay itong si Maya Advance Loan. Minimum amount niya guys is 500, yung minimum na pwede nating mahiram sa kanya. Then yung maximum amount naman niya is 350,000. So yun yung pinakamalaking amount na pwede nating mahiram sa kanya. So pagka-click natin guys, no, ng apply now, dito mayroong question itong si Maya Advance kung saan daw natin gagamitin itong loan natin. Meron siyang for operational fund, startup fund, remittance fund, personal loan or others. Mostly guys, no, yung palagi ko talagang pinipili dito is yung startup fund. So baka dahil doon kaya 1,000 lang talaga yung tinataas ng credit limit ko every month sa kanya. So clinic ko na lang guys, no, yung personal loan. Then dito guys, no, pagka-click ko ng personal loan, napansin ko guys, no, at nagulat talaga ako na tumaas nga yung credit limit ko sa kanya from 3,000 naging 4,500 na guys yung offer sa akin itong si Maya Advance Loan. So it means guys, no, 1,500 yung itinaas ng credit limit ko sa kanya. Simula nung pinili ko nga guys, no, yung personal loan, doon na tumaas yung credit limit ko sa kanya. Kasi dati guys, no, yung mga fast na loan ko nga dito kay Maya Advance Loan for startup fund yung pinipili ko guys, no, kaya 1,000 lang yung offer sa akin. Pero guys, hindi 100% sure na dahil ba doon kaya tumaas yung credit limit ko sa kanya. But then based lang ito guys, no, sa personal experience ko dito kay Maya Advance Loan. And ito nga guys, no, 4,500 na nga yung credit limit ko sa kanya. Then yung loan term niya is 30 days. Yung service fee niya is 292.50 pesos. So yun lang guys yung interest niya in just 1 month. Sobrang baba guys kasi 6.56% lang guys itong si Maya Advance Loan. And yung total guys, no, nababayaran ko sa kanya is 4,792.50 pesos. Sobrang baba guys, no, ng kanyang interest, which is mas okay pa siya guys, no, kaysa mga nagpapautang dito sa amin ng 10%. Dito naman guys, no, sa kanyang loan details, sa kanyang net loan proceeds, yung ma-receive ko lang daw na amount dun sa 4,500 na hiramin ko is 4,497.23 pesos. And yung loan amount niya is 4,500 at yung documentary stamp tax niya is 2.77 pesos. So yun guys, no, yung reason kung bakit may kaltas siya na almost 3 pesos. Para yun guys, no, sa documentary stamp tax, which is sobrang baba na yun guys, no, at okay na siya guys kasi 3 pesos lang naman yung kaltas niya doon sa 4,500 na hiramin mo. Ayan dito guys, no, loan term niya is 30 days. At dito guys, napansin nyo naman sa kanyang repayment details, meron siyang repayment amount per transaction na 15 pesos. And dito guys, no, explain ko lang about dito. Kasi since nagbebenta nga ako ng load at gamit ko si Maya Business kasi sobrang okay guys gamitin ni Maya Business kapag nagbebenta ako ng load. Kasi yung 50 pesos is parang 47 lang yung kaltas niya. Then, andito guys, no, every transaction ko ng load, nababawasan siya ng 15 pesos. At yung 15 pesos na yun guys, no, nababawas naman siya doon sa loan mo kay Maya Advance Loan. And since alam ko guys na sobrang legit itong si Maya Advance Loan ni Maya Business, tinuloy ko yung application ko sa kanya. And yes, na-approve yung application ko sa kanya at na-receive ko agad guys, no, yung loan amount ko dito sa aking wallet kay Maya Business. So yun lang naman guys, no, yung update ko about dito kay Maya Advance Loan. And sobrang gamit na gamit ko talaga siya guys every month. And nakakatuwa lang guys, no, kasi every month din tumataas yung credit limit ko sa kanya. Okay lang guys, no, na hindi ako ma-operan ng 3 months na loan term niya. At least every month guys, no, nakakapag-reloan agad ako sa kanya.
Anyway, sa mga merong loan dyan kay My Advance Loan, comment down below at i-share nyo guys sa comment section yung experience nyo about dito kay Maya Advance Loan ni Maya Business. So yun lang naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!